Padayon nga naghatag og garbo sa Central Visayas ang mga kanhing benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps human sila nakasulod sa lista sa mga top-notchers sa nagkadaiyang licensure examinations sa nasod. Sa niaging March 2026 licensure examination for teachers o LET, 7 kakanhing 4Ps children beneficiaries ang nakakuha og taas nga ranggo sa National Board Exam. Nanguna si Jade Vine Icot, gikan sa Liloan, Cebu, nga nahimong top 1 sa elementary level. Nakakuha sa rank 5 sila Jane Mayet Haka ug Jasmine Pason gikan sa Marilis, Cebu. Ninia Nanette Riando gikan sa Danau City ug si Mary Grace Mahusay gikan sa Dumanhog. Si Aprilyn Tordos nga taga Mualbual nakabot ang rank 7. Sa LET secondary level, nakasulod usab sa top 5 si Bless Marie Absedi nga gikan sa lungsod sa Barili. Samtang sa Civil Engineers Licensure Examination, nahimong top 1 usab si Rico Ilaw gikan sa Alegria, Cebu. Sukad sa tuig 2018 hangtod karon, mukabat na sa 39 ka mga top-notchers nga kanhing mga 4Ps beneficiaries gikan sa Central Visayas Region. Kadaghanan niini gikan sa LET. Samtang adunay usab mga top-notchers sa Social Worker Licensure Examination, Naval Architect and Marine Engineer Licensure Examination, Customs Broker Licensure Examination, ug Forester Licensure Examination. Ang maong mga kalampusan mao'y ebidensya sa dakong epekto sa paghatag puhunan sa edukasyon ug kahimsog pinaagi sa programa nga 4Ps. Hello! Ako po si Jade Vine Icot mula sa Tayud, Liloan, Cebu at top 1 ng March 2026 Licensure Examination for Teachers Elementary Level. Nandito po ako ngayon upang magbigay ng maikling mensahe patungkol sa 4Ps na programa ng DSWD at programa ng gobyerno. Dahil marami akong nababasa online na ang mga tao ay naniniwala na ang mga benepisyaryo raw ng 4Ps ay umaasa lamang sa ayuda ng gobyerno. Ngunit bilang isa sa mga naging bahagi ng programang ito, hindi lang tulong pinansyal ang naibigay nito sa aming pamilya. Opo, tama po yan. Naging daan ito upang magkaroon kami ng lakas ng loob at pag-asa na harapin ang mga hamon ng aming mga buhay. Hindi naging madali ang aming sitwasyon kahit pa man ang aking ina ay nagtatrabaho sa labas ng bansa upang maitaguyod ang aming pamilya, ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita. Sa kabila nito, hindi kami sumuko. Opo, hindi kami sumuko. Patuloy kami nagsikap at nagtiwala na balang araw ay makakamit din namin ang aming mga pangarap. At ngayon, ang aking isa sa mga aking pangarap, nakamit ko na. Magkakaiba man ang talento at kakayahan naming magkapatid, pare-pareho kaming nagsumikap upang makaahon sa kahirapan. Dahil sa suporta ng 4Ps at DSWD, nabigyan kami ng pagkakataong may pagpatuloy ang aming pag-aaral. At maligaya kong isabi ito sa inyo na ngayong taon, 2 na po kami nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Ang aming karanasan ay patunay na kapag may tiyaga, may determinasyon at tamang suporta, kayang baguhin ng edukasyon ang buhay ng isang pamilya. Alang sa duwang kasayuran, bisita ang official social media page sa DSWD Field Office 7. Kini si Kerwin Macopia, alang sa DSWD Central Visayas Update.